Bibenta natin ang bato mo. Oo. Papatayin kita. Ang kwenta. Tigilan mo na yung kakadrama mo. Halika na! Kasi napakahabang proseso niyan eh, alam ko eh. Di ba? Opo. Napakahabang proseso para alamin kung ikaw ay compatible doon sa taong pagbibigyan sa iyo. Di ba? Parehas po kami ng dapat blood type A dapat yung magka-match po kami doon ng client. Dapat ganun eh, di ba? Kaya nga mahaba ang proseso niyan eh. Opo. Okay. Yung haba na yun, hindi ka nakagawa ng paraan na tumakas, umalis. Kasi sabi mo, ayaw mo eh. May mga kasama rin po siya doon eh, na tagabantay po eh. Hindi po kami makakalabas talaga kasi may mga bodyguard po yung Peking police na yun. Kumbaga, bantay sarado po kami lahat ng galaw po namin. Nelson, si Celso to. Tatay ako nung batang nakatanggap ng kidney mo. Gusto ko lang magpasalamat. Napakalaki ng sinakripisyo mo. Marami ka nang hindi magagawa. Pero dahil sa'yo, matutupad pa ng anak ko yung mga pangarap niya. Kaya salamat, Nelson. Siya nga pala, natanggap mo na ba yung pera kay Bong? Para dun sa pag-donate mo ng kidney? 300,000 yun. Kumain ka na. Bihis ka na rin. Uwi na tayo. Gano'n nga ulit yung binayad saan dito? 50,000. Di ba sinabi ko na? Wala nang pera si na Celso. Sinungaling ka. 300,000 daw yung binigay sa'yo. 300,000 daw binigay sa'yo. Ikaw? Ikaw matapang ka rin talaga, no? Huwag na huwag kang magpapakita sa akin. Hindi, papatayin talaga kita. Umuwi si Nelson sa Bicol, bit-bit ang kaunting pera at ang mas malaking sugat na iniwan ng panluloko sa kanya ng pulis. Binigyan niya ng pera ang kanyang lola. Pero nang mabalitaan niyang madalas magkasakit ang kanyang ina sa Maynila, pinuntahan niya agad ito. Masaya si Nelson dahil makakasama na raw niya ang kanyang ina. Pero imbis na pagmamahal ang sumalubong sa kanya, Nay, nakuha niyo po ba yung text ko na biktima po ako ng tao na nagbebenta na? Isa na lang ang bato mo. Paano ka magtatrabaho ng maayos niyan? Tingnan mo kaya itsura mo. Ang hina-hina kasi ng loob mo. Dapat marunong ka rin dumiskarte para hindi laging ikaw ang talunan.